What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayon, meron tayong malupit na pag-uusapan dito, no? So, bago ko ibalita to sa inyo, no? So, tingnan ko talaga kung possible to, no? Yung sinasabi ng Zcash founder na to, no? Na ang gusto niya mangyari, no? Bitcoin should remove 21 million supply cap and grow 4% per year. So, yung dati daw ang co-founder ng Zcash, no? Eli Ben Sasson said, Bitcoin 21 million cap doesn't have sense because as time goes to infinity, all keys will be lost. He just suggested 4% annual issuance tied to population growth to ensure there's enough to go around. Estimates suggest only around 1 to 5% of the world owns Bitcoin. So, ni-research ko to, no? So, tinignan ko talaga kung possible pa siya. So, possible nga, no? Na pwede talagang madagdagan yung supply ng Bitcoin. Pero may mga merong kailangan mangyari muna bago ma-implement yung gano'n, no. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano, no. Pero isa kasi ito sa mga napakainit talaga na usapan na kumakalat ngayon dito sa social media. Sabi nga nung co-founder ng Zcash, so panahon na raw para alisin yung 21 million cap, no? Yung 21 million na fixed supply. Siyempre pag narinig ito ng isang Bitcoin maximalist, sigurado talaga na hindi talaga yun na papayag. Kagaya ko, parang feeling ko is hindi talaga siya dapat gawin, no? Pero bakit niya ito sinabi? May punto ba siya? O isa lang talaga tong ideya na hindi naman kailanman napapayagan talaga ng Bitcoin community, no? So, pag-usapan muna natin ano ba yung Zcash, no? So, bago tayo dumiretso dun sa kontrobersiya na sinabi niya, no? Sa kilalanin muna natin yung Zcash. Ang Zcash kasi isa siyang cryptocurrency na noong 2016 pa siya, no? Ang goal nito is talagang bigyan ng mas mataas na privacy yung mga users, 'di ba? Transparent yung Bitcoin blockchain. Ang Zcash kasi pwede mong itago ang sender at receiver at talagang maging ang amount ng transaction. Ginagawa ito gamit yung advanced cryptography na tinatawag na zero knowledge proof. Ibig sabihin, napapatunayan na valid yung transaction nang hindi na kailangang ipakita talaga yung lahat ng impormasyon. Kaya mas maraming naniniwala na isa ito sa mga pinaka-advanced na privacy technology sa crypto. No, yung ganong klase ng ano. Pero, syempre, di ba, nagkakaroon nga ng problema yan dito sa Pilipinas. Ayaw nila ng ganyan, yung sobrang private talaga, no. Yung Zcash at saka yung Monero ata yung isa, yun, no. So, ayaw ng Pilipinas yun, no. So sabi kasi niya dito, hindi daw talaga practical yung 21 million market cap, may 21 million na capacity, no? Kasi habang tumatagal yung panahon, maraming private keys talaga yung nawawala. Kapag nawala yung mga private key, hindi na talaga magagalaw ang Bitcoin, no? Habang lumilipas talaga yung daang taon, siyempre unti-unti nababawasan yung circulating supply. Kaya para sa kanya, dapat talaga magkaroon daw ng humigit kumulang na 4%, no? Bitcoin bawat taon. So, ang tanong kasi dito, totoo bang may nawawalang Bitcoin? 'Di ba? Kasi sabi niya, as time goes by, pwede nga nawawala talaga, nauubos yung ano na yun. So, maraming talagang Bitcoin, yung permanent talagang hindi na ma-access. Kunyari, yung mga nakalimutan yung password, nasira yung mga hard drive, o naitapon yung wallet, o nawala na yung may-ari, nang wala talagang pinag-iwanan ng seed phrase niya. Siguro sa estimate, talagang million talaga yung hindi na talaga magagalaw, hindi na mapapakinabangan. Pero kailangan tandaan natin na estimated lang naman yun, no? Wala namang eksaktong nakakaalam kung gaano karaming Bitcoin talaga yung inaccessible na. So, ang anong tanong dito is kung possible ba talagang dagdagan ng Bitcoin supply? Diba? Ito yung pinakamalagang tanong dito eh. So, yung tiningnan ko, ni-research ko, no? So, oo, no? Pwede pala. Pero napakahirap niya, pero possible siya. Hindi dahil sa technology, hindi dahil sa hindi dahil sa technology na kaya siya madadagdagan, kundi dahil sa consensus. Yung Bitcoin software kasi ay open source. Pwedeng baguhin yung code, pwedeng baguhin yung maximum supply, pwedeng dagdagan yung block reward, pero hindi sapat na baguhin lang ang code. Kailangan mag-a-agree lahat ng miners, yung mga node exchanges, mga wallet providers, developers, no? At syempre, yung buong community.
Kapag hindi nagkasundo yung bawat isa, no, maaaring magkaroon talaga ng chain split katulad nung nangyari sa Bitcoin Cash. Sabihin, magkakaroon ng bagong coin habang mananatili talaga yung original na Bitcoin, no? So, siguro sa mga susunod nating video, pag-uusapan natin yung nangyari sa Bitcoin Cash at sa mga possibility ng ganito, no? Ngayon, alimbawa lang naman na to, no? Pwedeng baguhin yung consensus na rules, no? Sa halip na tumigil talaga sa pagmamine kapag umabot na sa halos 21 million, pwedeng magpatuloy yung paggawa ng panibagong Bitcoin. Example, 4% kada taon, automatic na talaga matatanggap ng miners bilang reward. Pero syempre, hindi naman lahat ng gumagamit ng lumang software, hindi talaga yung kikilalanin. Diyan nagsisimula kasi yung hard fork na sinatawag. Kaya ano yung magiging epekto nito pagdating sa scarcity? Ang pinakamalaking pagbabago talaga ngayon, kilala yung Bitcoin kasi bilang digital gold. Kasi dahil limited, hindi ito kayang i-print, hindi ito katulad ng fiat money kapag tinanggal yung supply cap, mawawala na yung pinakamalaking dahilan kung bakit ito binibili. Yung scarcity kasi, yung dahilan kung bakit marami talagang investor yung naniniwala na tataas yung value nito sa mahabang panahon. Kapag may inflation na, syempre magbabago na yung economic model ng Bitcoin. So, anong pwede mangyari sa presyo ng Bitcoin? Syempre, hindi naman automatic na babagsak, pero maaaring mabawasan yung demand. Syempre, kapag alam ng market na nadadagdagan ng supply taon-taon, maaaring magbago talaga yung pananaw ng investor. Mas mababa kasi yung scarcity, mas mababa yung perceived rarity at maaaring magkaroon talaga ng pressure sa presyo. So, sa mga miners naman, ito yun naman yung magiging argumento. Kapag wala ng block reward talaga sa hinaharap, block reward, yung namamine nila ng mga Bitcoin, transaction fees talaga yung inaasahan talaga ng mga miners. No? Kung kulang yung mga fees, syempre bababa rin yung security ng network. At kapag may bagong issuance naman, may tuloy-tuloy na rewards yung mga miners. Mas maraming insensitive na may mga insensitive para talagang protektahan yung network, no? May incentive para protektahan yung network. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit talaga may mga ilang economists talaga, may mga kagaya niya na sumusuporta talaga sa maliit na inflation. Kasi bakit? Kasi syempre yun nga, pag wala ng reward yung mga miners, so bakit pa nila kailangan yun? Kaya parang sa mga fees na lang sila kumikita sa mga transactions na lang. Pero paano pag wala na rin nagtatransact kasi na-mine na lahat ng Bitcoin, no? Pero hindi na naman natin naabutan sa timeline natin yun, no? So siguro magiging problema na ng mga kaapu-apuhan na natin yun, no? Pero yun yung mga bagay na talaga sa ngayon pa lang is na pag-uusapan, no? Na possible pala talaga na gano'n, no? So yun mga yun yung mga klase ng mga belief na tingin natin is dapat talaga is na So kung pwede palang baguhin yung supply cap, no? Pero i-deep dive pa natin to sa mga susunod nating video, no? Naging interesting kasi sa akin ito na pwede palang dagdagan yung supply, no? Pwedeng gawa ng ganun. Pero syempre, bakit maraming tumututol din sa ganitong idea? So, kagaya natin, kagaya ko na mga Bitcoin supporter, yung predictability kasi yung pinakamahalaga. Simula pa ng 2009, alam na talaga ng lahat yung supply schedule. Ito yung social contract taga ng Bitcoin every 4 years, diba? Nagkakaroon ng halving, ganyan. Kapag binago yun, parang binago mo na rin yung mismong pagkakakilanlan ng Bitcoin. So, maraming naniniwala na mas madaling gumawa na lang ng panibagong crypto kaysa talaga baguhin yung Bitcoin. Ang argumento naman dito tungkol sa population growth, so, kagaya ng sinabi niya, dapat sumabay yung supply ng paglaki ng populasyon, pero may counter argument din pagdating dito, no? Kasi hindi naman kailangan magkaroon ng isang buong Bitcoin bawat tao Kasi divisible naman yung Bitcoin. Hanggang 100 million Satoshi, yung pinakamaliit na, hindi, ang one whole Bitcoin is 100 million Satoshi sa bawat isang Bitcoin. So kapag lumaki talaga kaya kapag lumaki pa yung populasyon, pwede naman gumamit ng mas maliit na fraction ng Bitcoin Hindi naman kailangan ng isang one whole Bitcoin per tao 'Di ba? So ang possible na pwede mangyari, no? Napakaliit ng possibility na alisin talaga yung 21 million cap. Hindi lang dahil sa technology, kundi dahil sa culture talaga ng Bitcoin. Ito yung isa sa pinanghahawakang prinsipyo talaga ng community. Kung may gumawa man nito, syempre malamang magkakaroon lang ng
bagong fork, no? Habang mananatili yung original na Bitcoin na may 21 million limit. So, maaring nandun pa rin yung 21 million limit na Bitcoin pero another ano naman kagaya na nangyari sa Bitcoin Cash, no? So, ang kailangan lang natin tandaan dito una, hindi lahat ng mga sikat na tao sa crypto ay pare-pareho talaga yung pananaw, no? Kailangan laging unawain natin yung economics ng isang cryptocurrency, hindi lang talaga presyo yung tinitignan. Tapos kailangan tignan natin yung supply, demand, scarcity, incentives, no? At dapat kapag may proposal, hindi naman ibig sabihin na mangyayari na kagad sa Bitcoin. Consensus ang pinakamahalaga, no? Kayo, kung gusto ko marinig yung opinion nyo about dito, no? Kung kayo yung masusunod, gusto nyo ba manatili sa 21 million supply yung Bitcoin? O sang-ayon ba kayo na magkaroon ng maliit na inflation para sa future security ng network? Comment down below tungkol dito, no? Kung ano yung tingin ninyo, no? May mga argumento na may mga point naman no? Ever nga naman na mamay na lahat ng Bitcoin, ano pang magiging rewards sa mga miner para ipagpatuloy yung pag-mamine nila or pag-secure nila sa network, no? Paano kung sa fees na lang sa pero siguro sa sobrang pag na-mine na yung ganun kalaking Bitcoin at halos lahat ng bansa may mga Bitcoin reserve na, siguro naman yung pagdating sa mga ganun transaction talaga is tuloy-tuloy na So hindi natin malaman kung anong pwede mangyari nga in the future, no? So ito ba isang klase ng digital currency na talagang destined maging zero o talaga magiging future ito ng innovation, ng financial innovation in the future, no? So hindi natin alam, no? Pero still, kung ako man, no? So itutuloy ko dahil naniniwala ako dito sa project na to, no? Naniniwala ako sa Bitcoin, no? So kayo ba? Naniniwala rin ba kayo sa So syempre mas alaga kasi na hindi dapat mga puro good news, mga bagay na magaganda lang yung naririnig natin about doon sa Bitcoin. Kailangan alam din natin yung mga ganitong konsepto. Although syempre, conspiracy theory ba ito? Haka-haka lang ba ito? Or ano ba to? Pero yun doon kasi tayo mas nagiging bukas yung ating isip para talagang maging maging transparent tayo pagdating, maging objective tayo pagdating sa mga project na sinusuportahan natin. Kasi wala namang pinagkaiba yan dun sa sa mga bagay na pinaniniwalaan natin So kailangan natin kasi china-challenge din yung pinaniniwalaan natin para magkaroon tayo ng mas matibay na conviction doon sa bagay na pinaniniwalaan natin. Kaysa naman naniniwala lang tayo basta doon sa mga tao na nagsasabi sa atin ng ganito na hindi naman pala totoo dahil no? So yun lang ang kaya kong i-share sa inyo, no? Dito kasi sa aking channel, no? So binibigay din natin yung mga haka-haka, bibigay tayo ng mga komento, mga positive or negative news yan about sa Bitcoin or sa crypto, kailangan natin sabihin. Kasi naniniwala ako na yun ang kailangan matutunan talaga ng bawat isa na malaman nila kung ano yung sinusuportahan nila. Good side tsaka bad side kailangan alam, no? Kasi para makapag-desisyon tayo ng tama, hindi tayo mabulag ng dahil lang sa paniniwala natin na magto the moon basta pagka maganda daw yan, sabi ng influencer na to, sabi nung isa sa pinakamayaman, suportahan daw natin kasi o syempre mayaman yun, maniniwala ka, pero kailangan alam din natin, pinag-aaralan din natin. No? So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!